Hindi dapat ipagsawalang bahala ang mga issue sa isang barangay. Ito ang binigyan din ni Santo Tomas Barangay Captain Eya Lati Raimundo kasunod ang isinagawang talakayan sa nabanggit na barangay. Ayon sa kapitana, dapat tinutugunan o bigyan ng hakbang ang mga problema sa isang barangay, lalo na't ang mga residente ang apektado sa mga issue. Ipinaliwanag pa ng kapitana na may isang residente ang dumulog kay Pasig City Vice Mayor Dodot Jaworski upang isumpong ang kanyang hinain sa kanilang lugar. Lahat talaga makakapakinig ng problema at mula doon, meron agad solusyon. Kasi kung napansin niyo si Vice kanina, pag may tinanong, antimano, meron direktiba o engineering, ano magagawa natin. So, right then and then, may solusyon. Di ba? Yung sa Villarosa namin, antimano, papalitan ng ilaw, di ba? Napakabilis. Ang sa ilaw di sa LB Jose, sa Inner Street, gagawin na rin na mamaya, titig na rin ng mamaya. So, napaka-effective ng isang guni, no? Isang guni sa isang gunian. Napakaganda. Ramdam. Sobrang ramdam yung sinasabi ni Vice na malapit sa puso ang Barangay Santo Tomas. Dahil kami naman din, idolong-idolo namin si Vice. No, kung makikita nyo kung paano pumunta dito si Vice, kung paano tayo ihag, kung paano i-entertain ang mga taga-Barangay Santo Tomas, sobrang thank you yan. Huwag natin ipagwalang bahala. Ang ganda-ganda niyan para sa Pasig. Iginiit naman ni Vice Mayor Dodot Jaworski na naging produktibo ang kanaganap na talakayan sa Barangay Santo Tomas dahil kabilang sa mga inirereklamo ng mga residente ay ang drainage at mga dumi ng alagang hayop. Dahil dito, pakiusap ng BC Alkalde na magtulungan at maaaring makaapekto ito sa kalusugan. Ito, mas okay naman na narinig natin yung mga problema, issue ng drainage. Ulitin ko, number one issue ko rin, dumi ng aso. Yun yung pinaka-common. Pero tanong natin makikiusap ko na tayong lahat. Makikisama naman tayo, mahalin natin yung kapitbahay natin. Kasi kung hindi, wala tayong kritisya. Isipin nyo, pinapanabas yung aso. Nung nagwawali si Lola sa kapitbahay nila. Kawawa naman ang ating mamamayan. At napaka-delikado po yan sa kalusugan natin. Bakit? Pag ang bata pumasok at natapakan niya, pag uwi sa loob ng bahay, bit-bit nila yung dumi. So, pinanggagalingan po ng sakit yan. So, huwag na tayong umasa sa pamahalaan. Tayo mismo, mag-alaga tayo. Kung nais natin mag-alaga ng hayop, make sure na kasama pag umaayos na disposal ng kanilang dumi. Ganun na kasi hindi. Alam mo, ang Meralco, meron naman silang mga rules din. At sumusunod sa tulad ng explanation lang, sumusunod lang sila sa mga batas, guidelines ng ERC. Yung hindi pwede naman kung ano yung gusto ng tao, yun ang susunod. So talagang, pero ito, gagawa natin ng parang katulad yung question kanina, nagkaroon na ng additional na sabihin na natin yung unit kung sa kanilang kinadidirikan at gusto nyo magkaroon ng separate na metro. Kasi sa Meralco, dapat isang bahay, isang metro lamang. Hindi pwedeng multiple. Pero kung gano'n nga, nagkaroon na ng division, naglabahay, nagtayo na sila ng ibang unit. Sa malalaking bahay kasi, o mga condominium, may condominium title. Isang condominium title, isang metro. Dito sa atin, nangyayari, isang titulo, multiple lang unit, hindi naman nasa-subdivide into condominium titles. Kaya doon muna pa ako problema. So pinag-usapan nga namin sa sanggunian ngayon, baka pwedeng magpasa tayo ng ordinansa na magkaroon ng special permit, no, through the office of the building official. I-inspect pa rin natin kung safe yung mga kanyang mga kuryente para mabigyan ang Meralco ng guidelines din para maisuhan ng individual permits o individual metering ang ating mga kababayan. Narinig naman natin yung issue kanina kung saan ang mga kabataan natin ay gumagala sa gabi. Minsan nagkakaroon ng gulo, nagkakaroon ng yung kanina, kwento nga, sunog, nagkakaroon ng sunog. So, again, SK natin kasi in the past, nasanay na lang na tuwing summer, paligat. Pero ngayon, nakikita natin, marami talagang issue ang kapitaan natin. Hindi kaya sagutin din ng lahat ng magulang. So sana yung leadership ng ating sangguniang kabataan, gawa ng programa
para itong mga kabataan na walang nagagawa, wala masyadong ginagawa, maging busy din, no? At maging parte na ng isang produktibong mamamayan para sa ating bansa. Ang Barangay Santo Tomas, isa naman ito sa talagang malapit sa ating puso, no? At ang ating mga homeowners naman, nakita naman natin, full support sila, pati iba't ibang mga sektor nandito. At maganda rin yung naririnig namin yung kanilang mga hinaing problema para sa ganoon maging more effective kami sa aming mga pwesto sa pamahalaan. Next week, nasa Maybunga naman kami. Tuloy-tuloy na po ito every week. No? Once a week, nagkakaroon po kami ng ganitong klaseng pagtitipon para sa ganoon maramdaman namin talaga kung ano ang pulso ng tao, ano ang gusto nila mangyari, ano ang problema nila, at magbigay ng agaran, aksyon at solusyon. Sa lahat po ng members kanina ng Executive Department, nagpapasalamat po po, national government agencies, dito rin, ang Meralco, private sector, nandiyan din. Next time siguro, invite din natin yung mga telecoms, no? Kasi talagang problema yung mga spaghetti wires nila. So siguro invite them also to come and give their 2 cents worth para maayos natin yung mga problema na yan. And of course, yung aking mga konsihal, no, na talagang very hardworking, supportive dito sa mga pagbabago ng initiatibo na pinipilak po natin. Isang guni, no, para sa better governance po ito, no, na mailapit natin ang lokal na pamahalaan, ang City Council sa taong bayan so that we can, again, be more effective dun sa aming trabaho. Ipinagpasalamat naman ng kapitana o ng kapitan ang isinagawang talakayan sa kanilang barangay upang mas bigyang solusyon ang mga hinain ng mga residente sa Barangay Santo Tomas. Sana bigyan pa ng kalakasan si Nabay, si Mayor, kasi nakita-kita natin kung paano sila manindigan sa magandang serbisyo para sa Pasig. Salamat po sa inyo, Mayor Vico, Vice Mayor, and City Councilors. Salamat po sa inyo. Mula rito sa Barangay Santo Tomas, ako po si Jen Patrolya para sa latest ng iNews Pasig.